official. Ako po ay naka-leave na. Pero pa lang, medical leave pa lang siya. Hindi pa siya maternity leave. Since I'm currently 7 months and pinag-medical leave na ako ng aking doktor. Dito kasi sa Canada, pagka hindi ka pa nanganganak at maaga kang pinag-leave ng doktor, pasok siya sa medical leave or sick leave. Eligible ka lang makapag-apply ng medical leave kapag complicated ang iyong pagbubuntis, tsaka meron kang doctor's note. So ayan, ang naging condition ko naman is ang mga varicose veins ko ay malala na. As in, dilated na siya. Talagang nagsiswell na yung mga varicose ko sa left, especially sa left limb ko, sa left leg ko, hanggang singit. Meron yan siyang varicose. Kaya, tapos nagsiswell siya. Kaya sabi ng doktor, kailangan kong magpahingan na, i-rest yung paa. Tsaka, especially kasi sa scope ng trabaho ko, kasi talagang syempre sa facility ako, lagi kaming, matagal kaming nakatayo, tapos lakad ng lakad, hindi na ako comfortable. Although, binigyan ako ng prescription ng doktor na mag-compression stocking. Every day naman kapag nasa duty ako, naka-compression stocking ako. Tapos meron pa akong vulvar support. Meron akong vulvar support. So, lahat yan nakasupport yung lower extremities ko. Dahil nga, masakit kasi siya at saka parang ang bigat niya sa pakiramdam. Ang bigat ng pakiramdam na masakit, ganun ang pakiramdam. Kaya hindi na ako comfortable mag-duty talaga. Kaya, tapos nung chinek na rin ni doctor yung mga varicose ko nga is, nagsiswell na siya. Tapos sa singit ko din, ganon. Pero, thankful pa rin naman ako kasi nung pina-ultrasound ako ni doctor, nung pina-Doppler niya yung aking mga varicose, normal naman. Wala namang symptoms ng DVT. Although wala naman ako symptoms ng DVT. Pero kasi may family history kami ng DVT. Pero, yun nga, gladly, wala naman blood clot or wala namang DVT sa mga varicose ko. Talagang dilated lang talaga siya. Tapos nagsiswell talaga siya. Kaya sabi ng doktor is i-rest ko na yung paa ko. I-elevate ko palagi yung paa ko. Tapos all the time kailangan talagang kahit dito sa bahay kailangan nakasuot ako ng compression stockings. Tapos ayun nga, short walk na lang ako. Short walk na lang dapat. Kaya, ayun, na dito kasi sa Canada, once na hindi ka pa nga nanganganak, tapos, yun nga, complicated yung pagbubuntis mo, i-advise na ng doctor na mag-medical or sick leave ka na. And then, kapag nanganak ka na, yun na yung maternity leave. Doon na mag-fall yung maternity leave. Maternity leave dito is 15 weeks plus parental leave. So, maraming leave dito. Lahat ng leave na magagamit ko. Nag-umpisa na ako sa medical leave, sunod maternity leave, tapos parental leave. Yun, tatlong yun magagamit ko talaga yung leave na yun. So, yun nga. Pagkatapos ng medical leave, pag nanganak ka na, automatic yun, maternity leave na. Tapos, yung maternity leave na yon is 15 weeks yon. And then, after nun, either i-apply mo or may option ka naman na i-apply mo or automatic na siyang parental leave. Basta may fill upan ka naman all through online, tatanungin ka kung gusto mo na bang mag-parental leave ka agad after ng maternity leave or ikaw na lang or i-apply mo pa siya after ng maternity leave. Ang pinili ko kasi automatic na para in case na halimbawang makalimutan ko,
is automatic na siya naka-parental leave after ng maternity leave ko. So yun nga, yung maternity leave is 15 weeks. Tapos after nun, yung parental leave, 35 to 40 weeks ang parental leave. So mag-share kayo ng husband mo doon. Depende kung paano kayo maghahati. Ang plan talaga namin ni Dada noon is 3 months siyang magli-leave. Pero nung nalaman namin na mag-share pala kayo dun sa 12 months leave na yun, nag-decide kami na 1 month leave na lang sa kanya. Tapos parang 11 months yata sa akin. Pero kasi may mga nagsasabi na pwede yung 12 months sa akin tapos 1 month kay Dada. Kaya nag-decide kami na 1 month na lang sa kanya para at least masagad ko pa rin yung leave ko. So, ayan. May 2 option din sa parental leave. Either sa maternity and parental leave, combine na. May 2 option doon kung 12 months or 18 months. Pero, pag 12 months kasi, ang makuha mong benefits is 55% ng income mo. Pag 18 months naman, 33% lang ang makukuha mo. Kaya, edi maliit kapag 18 months. Kaya pinili ko 12 months na lang. Total, darating din naman dito sila mama at papa. So, pwede na akong mag-work pagka 12 months, after 12 months, pwede na akong bumalik sa work kasi dito naman sila mama at papa para magtingin kay baby. Tapos, bahala na kapag umuwi na sila mama at papa, bahala na saka na kami saka na siguro kami mag-iisip ni Dada kung paano yung magiging setup naming dalawa. Paano kami magsasalita sa work kapag umalis na ulit sila mama at papa. Pero yun nga, 12 months ang pinili ko para at least kahit pa paano maka 55% pa rin ako, maka 55% pa rin ang makuha kong benefits bi-weekly na yun nga, benefits. Basta yun. So, ayan. Pero kahit naman naka-leave ako, sige pa rin ako galaw ng galaw. Naglilinis pa rin ako ng bahay. Nagluluto pa rin. Akyat baba pa rin ako ng hagdanan. Pero, nililimit ko naman kasi hindi naman maiwasan dahil ang kwarto namin ay nandito sa basement sa baba. Tapos ang kusina, ang sala, nandun sa taas. So hindi talaga maiwasan na mag-akyat baba ako. So, pero kahit papano, at least yun na rin kinukonsider kong short walk kesa naman yung nakahilata ako, 'di ba? Mas masama yun sa varicose vein kapag nakahilata ka lang buong araw. Kailangan syempre gumagalaw-galaw ka rin para maging maganda pa rin yung circulation ng dugo natin sa katawan. Hinihingal ako, ang bilis ko ng hingaling ngayon. Yun nga, I'm currently 7 months and ang bilis ko nang hingalin. Nagsasalita lang ako nito pero hinihingal na ako. Ano ba yan? And ito na yung aking tiyan ngayon. So this is my baby bump. Ang aking baby bump. Yan siya. Mabigat na talaga din siya. Paano pa kaya pag tumungtong na ako ng 8 months tsaka 9 months? Mas lalo na siguro. Ngayon pa nga lang bigat na ako eh. At saka parang habang tumatagal, sumasakit at talaga, bumibigat na rin yung pakiramdam ng aking mga varicose vein. Kaya parang gusto ko na lang talaga nakaupo tapos nakataas yung paa ko. Pero hindi naman ako pwedeng palaging nakaupo lang kasi prolonged sitting is hindi pa rin maganda sa circulation ng blood. Kailangan gumagalaw-galaw pa rin. So, ayan. Tingnan natin kung anong mga gagawin ko sa aking... Meron akong 3 months pa na medical leave. Tapos, yan. Tingnan natin kung anong magagawa natin sa loob ng 3 buwan bago ako manganak. Siguro marami akong... Ngayon pa nga lang, ang dami ko nang nagagawa kasi... Minsan nakakainip din. Kaya,
parang lahat na lang ng kasulukan ng bahay namin nalilinis ko na. Tapos nag-umpisa na rin akong maglaba ng mga gamit ni baby. Ang inuna ko lang munang labhan is yung mga ano ba yun? Yung mga face cloth niya, bath towel, yun yung mga inuna ko pa munang laban. Pero yung mga damit niya siguro next month na pagka 8 months na ako kasi parang ang aga pa ng 7 months na. Basta inuunti-unti ko lang. So, ayun lang. Hi guys. So, magdi-date muna kami ni Dana. Today is Sunday and meron syempreng pa-buffet sa Filipino restaurant doon sa Barkada Grill. Yun nga, Filipino restaurant siya. Magbo-buffet kami ni Dada kasi parang nagkikrave ako makipag-date kay Dada. Kaya magdi-date muna kami dalawa. Kain kami sa buffet. Second plate nga na din. Welcome to Sylvan Lake. Ang dami ng windshield natin. Cookie! Ay, ang baba ng tubig pa rin, love, oh. Low tide. Diba dati, ang taas na niya ng gandyaan na yung tubig dati pag ano. Ngayon, low tide. Ayan, so nandito kami ngayon sa Sylvan Lake. Kami ay naglalakad-lakad, pero nakaupo kami. Kaya hindi na naglalakad-lakad kami. Ang ganda ng flowers sa gilid namin, no? Ang dami kasing tao doon sa Dalampasigan. Ang daming tao doon sa gitna ng ano, sa lake. Kaya dito muna kami naupo. Tapos yan, nag-crave ako sa ice cream. Bumili kami ice cream. Laga namin, no? Ay, sosyal. Ang ganda ng flowers kasi. Mamaya pag naubos yung ice cream namin, maglakad-lakad ulit kami doon. Yun lang pinunta namin dito sa Sylvan Lake. Maglakad-lakad. Pero nakaupo kami kasi makain kami ng ice cream. Daming tao. Sunday kasi. Family day. Ang dami rin nagsiswimming. Sarap ng buhay na to, oh. Pasakay nga din, Cookie. Cookie, pasakay, Mami. Sarap ng buhay mo dyan, ah. Cookie. Cookie. Shh. Hoy. Sarap ng buhay nito. Wild cherries. Wild cherries. Pero kinakain ba yan ng tao? Hindi. Kinakain ng bird. Ang ganda ng mga flowers, oh. Dito tayo dati nag-picture club, di ba? So, ayun lang ang ganap namin ngayong weekend. So, dito na natapos ang aking vlog. Ang haba ng ayang hangin sa labas. Uwi na kami. Saglit lang kami, mga 30 minutes. May isang oras ba tayo? May isang oras din. Naglakad-lakad lang talaga kami. Lumanghap ng simoy ng hangin. Kaya lang yung hangin parang hindi maganda yung hangin. Sa dami ng tao, tsaka halo-halo, iba-ibang mga lahi. Kaya
Siguro sa susunod, doon na lang kami sa loob ng Red Deer. Doon na lang kami sa loob ng Red Deer maglalakad. Total, parehas lang din naman. Pero malapit lang naman to sa amin. Mga ilang minuto lang? 25 minutes. 20 to 25 minutes lang naman. So, ayun lang. Sa susunod ulit na paglalakad. Thank you for watching! Please subscribe! Bye, Cookie!